Mapasalamatan ito aming samang dalangin sa tayong pangalan Panginoong Yesus. Amen. Pwede na po tayo magsiupo at tayo po ay magpapatuloy na para sa pakikinig ng salita ng Diyos. At kanina po ay sinimulan na natin ang atin pong topic regarding po sa believers' joy. Ano po kagalakan? At yan po buong buwan po yan, iba't ibang topic po ang atin pong pag-uusapan. Kaya wag po kayong liliban ng service dahil bawat services po natin ay iba't iba po ang atin pong topic na titingnan. So ngayon pong hapong ito, tayo po magpapatuloy na. Hilingan po natin sa unahan si Preacher Rafi para sa pangaral ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Muli tayo po'y nakabalik dito sa Bahay-Sambahan upang muli tayo po'y makapag-aral po ng mga salita. At sabi nga ni Pastor Ariel, ang topic po natin ngayong buwan ito ay Believer's Joy. Ang naka-assign naman po sa akin ay The Joy of the Lord's Presence. Katuwaan ay nasa presensya lamang ng Panginoon. Okay, tayo po ay magbuklat ng Biblia. Exodus chapter 33, verse 1. Basahin lang po natin ang 1, 2, and 3. Kasi nga, buong chapter po yan, mahaba-haba po yan. Pero 1 and 3 lang po ang ating pong basahin sa mga oras na ito. Okay, hilingan po ang bawat isa na tayo po'y tumayo. Yung may kakayanan lamang pong tumayo. Kung hindi naman kaya, hindi, huwag pilitin. Okay? Sabi sa verse 1, And the Lord said unto Moses, Depart and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it. And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Verse 3, And to the land flowing with milk and honey, for I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. Tingnan po natin sa verse 15. Verse 14 and 15. Ang sabi sa verse 14, And he said, My presence shall go with thee, and I will give the rest. And verse 15, And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence. Yun po ang sabi ni Moises. Okay, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, magandang hapon po muli. Salamat o Diyos sa oras na ito. Kami po o Diyos ay tinipon mo dito sa Bahay-Sambahan upang kami muli makapakinig ng iyong mga salita. Paunahan niyo po kami sa mga oras na ito. Tunay po Panginoon na wala po kayo magagawa pag wala po kayo sa aming pong kalagitnaan. Gamitin niyo po ako Panginoon upang ibahagi yung salita na may katotohanan. Alam ko po na ako ay mahina o Diyos. Nawa kayo po ang mangusap sa iyong mga anak sa mga oras na ito. At huwag pong hayaan, Panginoon, na ang kaaway ay manggulo sa aming kalagitnaan. Tunay po, Panginoon, na wala po siyang bahagi sa iyong pag-aaral ng mga salita sa mga oras na ito. Gawin din, O Diyos, dalangin din po namin sa aming mga kasama na hindi po nakapunta rito, nasa online. Huwa, kayo po ang manguna sa kanila. Paunawa niyo din po sa kanila ang mga salita sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ito po, samot dalangin sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, pwede tayo po maupo. The topic po na sent po sa akin ay the joy of the Lord's presence. Ang katuwaan ay nasa presensya lamang po ng Diyos. Kaninang umaga, tinuro po sa atin ay the joy of fellowship. Okay? Masaya po ba kayo sa oras na ito? Parang ang lungkot-lungkot nyo naman. Ang joy ang ating pinag-uusapan. Masaya po ba kayo? Batiin nyo po ng katabi ninyo niyang, masaya ka ba kasama kita ngayon? Yeah, parang ang lungkot-lungkot nyo naman. Parang ang lungkot ko din dito. Okay, ang topic po natin ngayon, the joy of the Lord's presence.
Dito po mga kapatid ay pagkilala natin lubusan ng Panginoon, hindi tayo madaling madala o madisturb sa paligid. Marami pong mga ginagawang kaaway para hindi po tayo makapokus sa Panginoon. Alam mo mga kapatid, yung mga open na yan, na-open ka, hindi po yan sa Diyos, yun po ay sa dyablo. Kaya kung na-open ka sa oras na ito, hindi po ang Panginoon nagano sa iyo. Ang dyablo po ang nag-udyok sa iyo. Kaya huwag kang magpapa-udyok sa dyablo na open ka sa akin, na open ka sa katabi mo, na open ka sa kung anumang taong nakasalubong mo. At ngayon po, makikita po natin, dito po sa binasa po nating talata na kung saan mismo po si Moises ay kausap po niya ang Panginoon. At I want to say something here about the importance of everything else and other than the presence of God. At dito po, makikita po natin, konting background lamang po, bago po tayo dalako dito sa sa chapter 33, back to po tayo sa 32, makikita po natin dito po ay, sa panahong ito ay, si Moses ay nakipagsamo sa Panginoon, pleading, English pleading, na talagang nakipagsamo sa Panginoon, na talagang inano niya ang Israel. Kasi nga sa panahong ito, si Moises po ay umakyat sa Mount Sinai, kausap siya ng Panginoon. At habang wala po si Moises sa baba, yung mga mga Israel po ay naghahanap sila ng mangunguna sa kanila. Kasi nga si Moises ang tagal nang bumaba, akala nila si Moises ay wala na, at wala silang ibang inahanap, kundi mangunguna sa kanila. Kaya tinawag nila si Aaron na mangunguna sa kanila, at ang ginawa ni Aaron ay hiningi lahat yung kanilang mga ginto, alahas, mga gintong na meron sila, at ito'y ginawang malaking baka o ginto, Diyos-Diyosan nila. Yun pong nangyayari. At dito sa puntong ito, si Abraham po ay nagiging broken-hearted. Si Moises Si Moises po sa time na ito ay broken-hearted. Akala nyo kayo lang na broken, ha? Broken din si Moises pala. Na-broken din po siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, Moises, bumaba ka na sapagkat yung mga taong pinunahan mo ay iba ng Diyos ang kanilang sinasamba, at wala na sila, nakakalimot na sila. At dito po sa puntong ito, makita po natin sa chapter 32, verse 25, makikita po natin kung anong ginawa ni Aaron. Ang sabi dyan ay, and when Moses saw that the people were naked. Makita po ng Moises yan. Pagbaba niya, galit na galit si Moises dun sa kanyang nakita at nasaksihan. Alam niyo po mga kapatid, sa puntong dito sa buhay po natin, nakakalungkot din minsan, pag tayo po'y nainip, iba na yung ating hinahanap. Wala na tayo, hindi na po natin na hinahanap yung presensya ng Panginoon, kundi yung hinahanap natin, yung ano yung nararamdaman natin. Kaya po mga kapatid, ito isang paalala po sa atin na kung saan ay delikado po pag ang emosyon ang mangunguna po sa ating pagsamba. At doon po sa mga tatay ay napakahalaga din na paalala po sa atin ito. Don't lead your family with emotion. Lead them biblically. Napakahalaga po na, alam nyo, sa panahon ito ngayon, maraming mga tatay, mga magulang, na kung saan na hindi na nila nilid ang kanilang pamilya, salita ng Diyos, kaya maraming mga bata spoiled. Maraming mga bata hindi na mapalo. Di ba nasa Biblia naman po ang pagpalo? Pero nasa tamang paraan po ang pagpalo, at tandaan po natin ay mahirap pag emotion na po ang nag-lead sa atin sa paglilingkod, at hindi na po naayon sa salita ng Panginoon. Now, makikita po natin dito, binasa po natin sa verse 15, na kung saan sinabi po ni Moises, and he said unto him, if thy present go not with me, carry us not up hence. At dito po sa puntong ito, sabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka na. Kasi nga yung mga tao ng mga Israel ay iba na ang kanilang ginagawa. At alam po ni Moises kung gaano magalit ang Diyos. Alam ni Moises kung paano magalit ang Diyos. Kasi sa time na sa Mount of Sinai, doon sa pagkausap ni Moises kay Panginoon, dala-dala niya po yung 10 Commandments.
Yung 10 Commandments number 1, nakasabi po doon na thou shalt have no other God before me. Before me. Okay? Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yun po ang sabi ng Diyos. Pero nakakalungkot, nakita po ni Abraham na iba ng Diyos ang sinasamba ng mga Israelites. At minsan, ganun din minsan sa atin eh. Alam na natin, kilala natin ng Diyos, pero iba ang inuuna po natin. Iba po ang ating sinasamba sa buhay nito. At para bagang nauna yung ating nararamdaman kaysa anong sinasabi ng salita ng Diyos. First of all, I want to present to you the manifestation of the presence of God. At dito po, makikita po natin sa verse 30, dito po sa 32, chapter 32. At it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, Ye have sinned a great sin, and now I will go up unto the Lord. Pre-adventure, I shall make an atonement for your sin. Okay? At alam ni Moises na gaano magalit ang Diyos, at alam naman din po natin yan, galit ang Diyos sa kasalanan. At alam po natin na ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit ang tao napahiwalay sa Diyos. At alam din po natin ang kasalanan ang siyang dahilan kaya tayo napapahamak sa apoy ng impyerno. At pagdating po sa kasalanan, ang Diyos po hindi natutuwa. At alam din po natin, ang Diyos po hindi po niya kinalugdan ng gawaing masasama at yung mga bagay na kung saan hindi karapat-dapat sa Kanya. Kaya dito po makikita po natin, si Moises po nagpleading siya, nanalangin siya sa Panginoon, nakipagsamo sa Panginoon para hindi po mahatulan yung mga Israelites. Makikita po natin dito po mga kapatid, nakakalungkot po, marami po minsan mga Kristyano po ngayon na meron po mga tao na nalangin po sa kanila pero parang wala rang din sa kanila. Mga kapatid, ang bawat po sa atin, meron pong nanalangin sa atin. Meron pong nag-plead sa Panginoon sa atin. Sa panahon na tayo po'y nagkasala, sa panahon na tayo nakagawa ng hindi maganda, meron pong nanalangin sa atin. Katulad po dito sa puntong ito, makikita po natin ang ginawa ni Moises doon sa mga ginagawa ng mga Israelites na kung saan galit ang Panginoon. And then ang sabi sa verse 31, And Moses returned unto the Lord and said, Oh, these people have sinned a great sin, and have made them gods of gold. Yan po yung ginawa ng mga Israelites nung time na ang Moises ay nakipag-usap sa Panginoon. At dito po makita po natin na mismo po si Moises nakasaksi doon sa mga ginagawa po ng mga Israelites na kung saan ay hindi po makaya-aya sa Diyos. Kaya nga makikita po na alam po natin na God is a jealous God. Ang Panginoon po ay seloso. Nais ng Panginoon na siya lamang ang Diyos nating sinasamba. Alam natin na siya lang dapat ang nauna sa buhay po natin. Alam po natin na siya lang dapat ang makita at maging hari sa buhay ng bawat sa atin. Ang Israel po ay kilala lang ang Diyos, pero hindi nila totoong sinasamba ang Diyos. Kilala ng Panginoon, doon pa lamang sa panahon na sila nilabas sa lugar ng Egypt. Alam nila kung gaano katindi ang ginawa ng Panginoon para lang sila makalabas sa lugar ng Egypt. Kilala nila ang Diyos. Pero nakakalimutan nila kung sino talaga ang Diyos na kanilang sinasamba. Kaya ito po isang paalala po sa atin ngayong oras nito. Ako po para lang mag-Bible study sa atin kasi nga ito po ay okay? At tandaan po natin, ito po ay salita ng Diyos kaya pag-aralan po natin. At ang makikita po natin, dito po sa talata na mga binasa po natin, ang sabi ng Panginoon kay Moises, sige, hindi ko sila anuhin, dalhin mo sila, sabi sa verse 1, And the Lord said unto Moises, Depart and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, and to the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, And to thy seed will I give it. Meron po tayong tatlong bagay na kung saan makikita po natin na nais po ng Diyos na kung saan pagtuunan po nating pansin, katulad po ng ginagawa ni Moises, na dapat din po makita po sa atin habang po tayo narito na magkasama, na naglingkod sa Panginoon, na dapat ating pong tingnan, makita po natin na katulad po nito sa pangyayaring ito. Na mismo si Moises po ay nakipagsamo sa Diyos
para doon sa mga tao, para hindi po mahatulan ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Moises, sige, dalhin mo sila, pangunahan mo sila. At sabi ng Panginoon sa verse 2, and I will send an angel before thee, okay? And I will drive out the Canaanites, the Ammonites. Sabi ng Panginoon, sige, dalhin mo sila, pangunahan mo sila, at padalhan ko kayo ng anghel. Pero pagdating po sa verse 3, makikita po natin, diyan sinabi diyan, for I will not go up in the midst of thee. Nakakalungkot po mga kapatid, sa puntong ito makikita po natin na mismo na po ang Panginoon. Sabi, sige, pinayagan niya, punta kayo, dahil pangunahan mo mata sapagkat yung mga taong yan, mga stiff-necked people. Mga stiff-necked people, ibagang hindi na makalingon sa likod, yung masakit na ang liig. Ibagang nakakalimutan nila yung past nila. Nakalimutan nila yung ginawa ng Diyos sa kanila. Para bagang hindi nila naiintindihan na dahil sa Diyos, kaya sa nakarating doon sa lugar na yon. Meron silang sakit na kung saan hindi mawala-wala sa kanila, na kung saan tigas ng ulo, stiff-neck. Pero sa atin nakaranas tayo nagka-stiff neck, tama po ba? Ang stiff neck po, hindi ka makalikon talikod, hindi ka makalingon pa kanan, sapagkat masakit ang liig. Ito po yung mga taong ito, stiff neck people. Nakalimutan nila. Sabi ng Panginoon kay Moses, sige, pangunahan mo sila, dalhin mo sila doon sa Canaanites, doon sa lugar na aking pong dinala sa inyo. Makikita po natin, as I will send an angel before thee, makikita po natin dyan yung God's protection. And then dyan po sa verse 3, makikita po natin yung God's provision. Ang sabi po dyan sa verse 3, and to the land flowing with milk and honey. Makikita natin God's protection sa verse 2. And verse 3, makikita din po natin yung God's provision. Pero tandaan po natin, don't just settle for God's protection. Don't just settle for God's provision, but God wants us to settle God's presence. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Aanhin mo na meron ka ng gamit sa mundong ito, pero hindi mo man kasama ang Diyos. Nakakalungkot po mga kapatid, masaya na tayo nakaranas ng protection ng Panginoon. Settled na tayo, kaya minsan sa atin para bagang wala ng gana sa atin sumamba, sapagkat alam natin na meron naman nagpro-protect sa akin, alam natin na meron nagpro-provide sa atin, nagpupuno sa atin, pero nakakalimutan natin, lahat pong yung protection is the manifestation of presence of God. Napakahalaga po, nawaan po natin yan. Provision is the manifestation of presence of God. But God wants us to nandun sa presensya ng Diyos. Nais ng Panginoon sa atin yan, na kung saan makikita po natin ang bawat sa atin, dapat masaya po tayo. Para maging masaya po ang ating buhay Kristiyano, dapat na doon tayo sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang kaaway po natin, mga kapatid, hindi po siya natutuwa pag tayo nasa gawain ng Panginoon. Hindi po siya natutuwa kung tayo nasa presensya ng Diyos. Ginagawa niya ang lahat para tayo hindi makaano sa presensya ng Panginoon. Kaya don't settle God's protection, don't just settle God's provision, but settle God's presence. Nakakalungkot po, marami mga Kristiyano ngayon, para bagang okay nasa kanila na hindi makasamba dahil alam naman nila na protektado sila ng Diyos. Yung iba, ayaw na nilang mag-commit sa Panginoon dahil nandun naman ang provision ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lang po dyan dapat tayo nakatuon. Hindi dapat dyan lang ating pananampalataya. Dapat makita din po natin, nandun dapat yung presensya ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Nakakalungkot po, matagal ng Kristiyano, matagal ng mananampalataya, matagal na nakilala sa Panginoon, pero nakakalimutan nila na merong Diyos na kung saan patuloy nagpupuno ng pangailangan natin, hindi nila hinahanap yung presensya ng Diyos. Nakakalimutan nila ang presensya ng Diyos. Nakakalungkot po mga kapatid, dito sa puntong ito, na kung saan ang mga Israelite po, nagkaroon sila ng mga puso na nakakalimutan nila ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, maging masaya po ang ating buhay Kristiyano pag tayo po ay nasa presensya ng Diyos. Maging masaya ang buhay natin sa mundong ito, pagkasama natin ang Diyos. Ahanin mo ang bagay ng mundong ito. Meron na sa iyo ang lahat, pero hindi mo naman nakasama ang Diyos. Ang sabi ni Moises sa verse 15, ang sabi ni Moises, and he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence.
Kung hindi ka kasama, di ka namin kasama, hindi kami pupunta. Tayo mga kapatid, minsan, go lang tayo ng go lang tayo ng go, gawa lang tayong gawa, hindi natin iniisip, nandun ba ang presensya ng Diyos? Kaya minsan sa buhay po natin, malungkot tayo. Kaya minsan sa buhay natin, hindi, para bagang wala yung katuwaan. Kasi nga wala yung presensya ng Diyos. Diyan sa kinatayuan mo, nandyan ba ang presensya ng Diyos? Diyan sa ginagawa mo, kasama mo ba ang presensya ng Diyos? Diyan sa mga lahat ng ginagawa mo sa buhay nito, nandyan ba ang presensya ng Diyos, kapatid? Dapat po natin maunawaan po yan. Ito po'y nais po na maintindihan po natin. Mismo po si Moises, hindi po siya tumigil sa kanyang pagsusumamo sa Panginoon para po makuha niya yung biyaya ng Diyos. Makita po natin yan dyan sa makita po natin, verse 12. Okay? Verse 12, 13, ang sabi yan, and Moses said unto the Lord, see, thou sayest unto me, bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Ye thou hast said, I know thee by name. Imagine niyo po yan. Ang bawat sa atin, kilala ng Diyos. Ang sabi dyan, I know thee by name. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Panginoon kung ikaw ay nasa presensya ng Diyos. And then, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I might find grace in thy sight. Hindi tumigil si Moises sa kanyang pagsusumamo sa Panginoon, nakakasumpong siya ng biyaya sa Diyos. Nakakasumpong yung Israel na biyaya ng Diyos dahilan sa isang tao na ninindigan, dahil sa isang taong nagpapatuloy sa kanyang ginagawa, dahil sa isang tao na hindi tumitigil sa kanyang pagsusumamo sa Panginoon. Kapatid, nagpapasalamat po tayo na meron pong taong hindi tumitigil na tayo pinapanalangin. Sa panahon na tayo nagkasala, sa panahon na tayo nagtukso, merong isang tao na natiling nakatayo, ipinanalangin ang bawat sa atin para tayo magkaroon ng biyaya na mula sa Diyos. Yun po ang ginawa ni Moises. Makita po natin ang leadership, meron po si Moises dito. Hindi po siya tumigil. Kaya po nakita po natin yung biyaya ng Diyos. Okay? Ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, sige, pumunta kayo. Pero padadalhan ko kayo ng anghel para mag-protect sa inyo. Padalan ko kayo ng pagkain. Alam naman po natin ang kwento ng mga Israelito sila habang naglalakad sa wilderness. Pinadalhan sila ng ulap para hindi sila mainitan. Pinadalhan sila ng liwanag sa gabi. Pinadalhan sila ng pagkain araw-gabi. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ako sasama sa inyo. Dahil doon sa kanilang ginagawa. Yan po makita po natin sa verse 2. Diba? Kaya kapatid, kung meron po tayong mga bagay na nagawa sa buhay na ito, nandyan pa rin yung protection ng Diyos. Nandun pa rin yung kanyang provision. Pero yung presensya niya, hindi kasama sa iyo. Wag po nating hayaan na mawala ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin dahilan doon sa ating mga hindi pagsunod, dahilan doon sa hindi natin paggawa, at doon sa ating paglayo doon sa Diyos. Nakakalungkot po yun, kapatid, para maging masaya po ang buhay Kristiyano po natin, wag po sana mawala ang presensya ng Diyos sa bawat sa atin. May kanya-kanya po tayong mga ginagawa, may kanya-kanya po tayong mga tungkulin sa buhay na ito. Pero mga kapatid, wag naman po sana mawala sa atin ang presensya ng Diyos. Kaya marami ng Kristiyano ngayon malungkot. Kaya marami ng Kristiyano ngayon hindi maiintindihan. Marami Kristiyano ngayon, kunting problema lang, umaayaw. Bakit? Wala doon ang presensya ng Diyos. Kapatid, kung narito ka ngayon oras na ito, kung meron kang pinagdaanan, kung meron kang problema sa buhay na ito, tanungin mo sarili mo, nakakasama mo ba ang Diyos? Parang sa isang tahanan yan, para maging masaya ang tahanan, dapat nandun ang presensya ng isang tatay. Para masaya ang isang tahanan, nandun dapat ang presensya ng magulang. Pag wala ang presensya ng magulang, marahil ang mga anak hindi magkaintindihan, hindi magkakasundo, mawawala ang direksyon. Kapatid, dito po sa puntong ito, si Moises ginagamit ng Panginoon. Hindi siya tumigil sa kanyang pagsusumamo sa Panginoon para yung kanyang mga pinangunahang Israelites na nagkaroon ng stiff-neck, nakakalimot sa Panginoon. Patuloy niyang pinapanalangin sa Diyos, kaya siya nakasumpong ng biyaya sa Panginoon.
Magpapasalamat tayo doon sa mga taong nanalangin sa atin. Pinapanalangin tayo nila. Ang bawat sa atin pinapanalangin. Nagkakasakit ka, pinapanalangin. Kung ikaw'y nawala, pinapanalangin para bumalik. May isang tao na nanalangin sa atin. Nais ng taong yun. Lagay natin si Pastor M. Pinapanalangin ang bawat sa atin, kinukumusta ang bawat sa atin, tinatanong kumusta si ganito, kumusta si nabisita mo ba si ganito, kumusta ang kalagayan ni ganito. Ang bawat sa atin, kinukumusta, tinatanong, pinapanalangin tayo para hindi po tayo malihis ng landas. Ang nakakalungkot, tayo ang pumili ng dahilan, kaya tayo nalayo doon sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, salamat na may isang tao na natili, tumayo, ay ako nabahagi na ng salita ng Diyos at nagkaroon ng totoong pagkakilala sa Panginoon at nagkaroon ng totoong relasyon sa Diyos at hanggang narito, nakatayo, nakapagbahagi ng salita. Salamat dun sa taong yun. Ang bawat sa atin, ganun din po, kapatid. Kaya na Pastor J.Car, magkaroon ng unity. Hindi po tayo magkaroon ng unity, mga kapatid, kung wala tayo sa presensya ng Diyos. Kanya-kanya tayo. Mga kapatid, nais ng Panginoon tayo magkaisa. Nandun yung intimate relation sa Panginoon. Intimate na nandun yung ating totoong pananampalataya. Taimtim na pananampalataya sa Diyos. Taimtim na paniniwala. At alam natin anumang mangyayari, if God is for us, who can be against us? Kasama natin ng Diyos. Okay? Personal relationship with God. Kapatid, ang problema po natin sa Christianity ngayon, nagsettle na tayo, you're settling yourself for less. Settle na tayo sa isang bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, dito sa Panginoon, nakalimutan nila ang ginawa ng Diyos, nakalimutan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi sila nakalimutan ng Diyos sa kabila ng pagsuway. Ang Panginoon nagpapadala pa rin ng anghel para sila proteksyonan. Yun nga lang, ang presensya ng Diyos wala sa kanila. Pero hindi tumigil si Moises. Tili siya. Ang sabi ng John 14:21, He that had my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Imagine niyo po yun, ang ganda ng talata. Sabi ng Tagalog, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. At siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Presence of God. Okay? Kaya don't just settle for God's protection. Don't just settle for God's provision. But settle for God's presence. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi na po natin maiintindihan. Na maiintindihan, mga Kristyano, matagal na ang Kristyano, pero ang dami pa rin reklamo. Tagal ng Kristyano, parang wala lang sa kanila ang gawain ng Panginoon. Hindi masaya sa gawain ng Panginoon. Hindi masaya sa pag-aawit. Hindi masaya sa gawain ng Diyos. Bakit? Wala yung presensya ng Diyos. Masaya, pagdating sa mundo, ang saya-saya. Buong oras, buong maghapon, ang saya doon sa mundo. Pero pagdating sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, para bagang okay na siguro 2 oras sa Diyos. Okay na ang 3 hours sa Diyos. Wala sa gabi. Nasa umaga, pero wala naman sa hapon. Sa mga nasa online, kung nakikinig, dapat nyo po maiintindihan kung ikaw talaga'y totoo nakakilala sa Panginoon. Kung totoo ka, mananampalataya, hindi mo dapat ipagdamot sa Panginoon ang oras mo. Kapatid, dapat ang ating pagsamba ay totoo sapagkat hindi po maging masaya ang buhay Kristiyano natin kung wala ang presensya ng Diyos. Marahil gumagawa ka, magawa mo ang lahat, pero pag wala ang Diyos dyan sa ginagawa mo, sayang yan. Naglilinis ka nga sa church, gumagawa ka lagi, pero mali naman ang motibo mo, wala naman yung presensya ng Diyos, sayang din. Kaya napakalaga po, mapatid mo, nawaan po natin ito, na nais ng Diyos para maging masaya po tayo sa lahat ng ating ginagawa, kailangan natin
palagi ang presensya. Nasa presensya dapat tayo ng Diyos. Nasa loob ng simbahan nga, natutulog naman. Nasa loob ng simbahan nga, nagseselfon naman. Nasa loob ng simbahan nga, ano-ano mga ginagawa. Kung talagang ikaw ay may intimate relation sa Diyos, dapat nandun ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Dapat totoo ka na ng palataya sa Diyos, hindi yung nandito ka. Kung ano-ano ang ginagawa dyan sa upuan. Mga kapatid, nakakalungkot, maraming Kristiyanong ganun, parang ginawa ang simbahan na palaruan. Ginawa ang simbahan na pasyalan. No! Nasa presensya tayo ng Diyos, kita ang Diyos ang bawat sa atin. Kilala tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang bawat sa atin. Don't just settle for God's protection, don't just settle for God's provision, but settle God's presence, kapatid. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Salamat po sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin, dakilang Ama, salamat po. Salamat po sa iyong salita na inihayag niyo po sa amin sa oras nito. Panginoon, patawad po, minsan kami po'y nagkukulang at nakakalimot doon po sa iyong mga ginagawa sa buhay ng bawat sa amin. So, salamat, Panginoon, kayo na natiling nandyan. At salamat doon sa mga taong ginamit niyo po upang kami patuloy ipanalangin, upang kami makapagpatuloy sa lahat ng gagawin namin sa gawain ito. Salamat o Diyos sa iyong biyaya sa oras nito. Ito po sa dalangin sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen.